calls out his voice. Let's sing. How great is our God? Sing with me. How great is our God? Oh, we'll sing. How great is our God? Age to age we stand, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Oh, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will sing. How great is our God? How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will sing. How great is our God? Name above all names, you're worthy. You are worthy of all praise. My heart will sing. How great is our God? And we sing. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing. How great is our God? Praise you, Lord. Isang magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa pagkakataong ito na muli ay nabigyan ng pagkakataon para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Kamusta na po ang bawat isa sa inyo sa kanilang tahanan? Muli po ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine tayo, pero hindi po yan sagabal o hindi yung magiging hadlang para tayo ay patuloy na makapag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Tayo ay mag-pray. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy na ina-acknowledge namin ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Salamat o Diyos sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Salamat sa mismo, Panginoon, para kami ay patuloy na makapakinig ng iyong mga salita. Lord, I pray na ang aming mga puso ay maging mababa, natatanggap ng iyong mga pagtuturo, ng iyong saway, at ito'y aming ilalapat sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat isa na makikinig ng iyong mga salita. Gayon din ako, O Diyos, na magbabahagi. I pray na ang Santong Espiritu mo, ang siyang manguna sa akin, ang kapangyarihan mo, O Diyos, ang mag-lead sa akin sa pagbabahagi ng iyong mga salita. I pray, God, na ikaw siyang patuloy na manguna at samahan mo kami sa iyo namin tinitiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sa ilang buwan po na pag-aaral natin, ay marami na po tayong mga iba't ibang karakter o tauhan na pinag-aralan. Ang ating pong tema sa ilang buwan na nakaraan ay patience in waiting on God. Yan. Patience in waiting on God. Sa paghihintay natin sa Panginoon, sa patuloy na paghihintay natin sa Panginoon, ay marami at iba't ibang karakter ang nabubuo o natututunan natin. At sa mga nagdaang mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ay napag-aralan natin ang iba't ibang karakter na
kinakailangan natin bilang mga mananampalataya para sa pagpapatuloy natin sa ating takbuhin na inilagay ng Panginoon. Ngayon ay papakilala ko ang ating mga bagong tauhan na ating pag-aaralan. Kaya ang ating pag-aaralan sa ngayon ay patungkol kay Naaman and Gehazi. Yan. Ang title po ay Naaman and Gehazi, Characters in Contrast. Yan. Dalawang tauhan na magkaiba ang kanilang mga ugali na ipinakita. At pag-aralan natin kung ano yung mga dapat nating makuha doon sa mga pag-uugaling yon na ipinakita ng dalawang karakter na ito, ng dalawang tauhan na ito. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 5. Yan. Ikalawang hari, kapitulo 5. Ang buong chapter na po yun ang ating pag-aaralan. At hindi ko na rin po babasahin, pero kunin niyo po ang inyong mga Biblia at isulat niyo po at basahin niyo. Yan. At ang topic po natin ay ang buong chapter na ito, na chapter 5 ng 2 Kings ay subdivided sa dalawang major topics. Yan. Ang una ay Naaman's illness, kung saan i-discuss din natin kung sino si Naaman and yung events leading to Naaman's cure o dun sa kagalingan sa kanyang sakit. At pangalawa ay si Gehazi na servant of Elisha. Yan. Tayo po ay magpatuloy na. Yan. Para po sa unang banghay, first character, pag-aralan natin si Naaman. Sino nga ba si Naaman na ating pag-aaralan? Sabi dito sa 2 Kings 5 verse 1, basahin ko po. Si Naaman nga na punong kawa na hunggo ng hari sa Syria ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon. At marangal, sapagkat sa pamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya rin naman malakas na lalaki na may tapang, ngunit may keto. Yan. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabi dito, si Naaman ay isang punong kawal ng hukbo ng hari sa Syria. Yan, high-ranking officer in the Syrian army, maaaring captain of the army ang kanyang posisyon. Napakaganda ng kanyang record, napaka-impressive. Sabi nga, a great military leader na kung saan ang kanyang mga kawal o yung army na kanyang pinamumunuan ay laging nananalo sa labanan. Yan. Sabi, a great warrior who had power, pride, and prestige. He was successful because of the Lord. Napakaganda po yung description na yun. Dahil ang lahat ng kanyang pagtatagumpay ay dahil sa pangunguna ng Diyos. Yan. At sabi doon, sabi dito, dahil sa ganun ang kanyang posisyon, maraming mga tao ang nire-respeto siya. At sa kanyang bansa, halos lahat ng kanyang mga kababayan ay kilala pag sinabing Naaman. Siya po ay hindi isang Israelita o isang Hudyo, kundi siya ay mula sa Syria. He is an Aramean. Pero sabi dito, yet God was using him there in that country as a general. Yan. Ang Bible description nga po sabi dito a great man with his master and highly respected, a valiant warrior. Yan. Napakaganda po talaga ng credentials ni Naaman. Kung titignan natin, napaka-impressive kasi lahat ng labanan, lahat ng kanyang labanan ay ipinananalo. Lahat ng digmaan na kanyang sinasabakan ay pinananalo. Dahil sabi nga, ang nagbibigay ng pagtatagumpay ay ang Diyos. Pero sa kabila ng pagiging impressive ng kanyang credentials, ng kanyang mga ginawa, meron siyang isang problema. Sabi dito, he was a leper. Yan, meron po siyang ketong. Ngayon po, hindi na tinatawag ito na leper o leprosy. Ang
ang tawag na po dito sa ngayon, ang karaniwang term na po, yung medical terms ay Hansen's disease. Yan. In biblical times, leprosy o leper was a dreaded skin disease. Yan. Sa panahon po ng Old Testament, ito pong ketong na tinutukoy na sakit sa balat ay nakamamatay. At sabi nga, hindi lang ito nakakamatay, ang mga tao na meron ng ganitong sakit ay ipinatatapon o inihiwalay sa komunidad o sa society dahil nakakahawa nga po ang sakit na ito. Yan. At sabi nga, merong particular na tirahan o colony na kung saan doon sila magsasama-sama lahat ng may skin disease na ito upang sa ganun ay hindi na makahawa sa iba pang mga tao. Kaya napakatindi ang pagkakataon na kung ikaw ay magkakaroon ng ketong sa panahon noon kasi po ay hindi pa ito nagagamot. Noong mga panahon yon, hindi pa nai-discover ang gamot para dito. Kaya ang tao, kapag nagkakasakit po ng ketong, ginagawa nila, sineseparate po, inilalagay po dun sa isang lugar na kung saan dun po itinatapon ang lahat ng mga tao na may sakit. Kaya nakakalungkot ang pagyayari ito kasi bukod sa may sakit ka na, ang mangyayari pa, katas-taasan, hihiwalay ka pa sa pamilya mo, sa lugar na kinalakihan mo, kasi nga po ay nakakahawa. Wala silang ibang magiging kalutasan o magiging gamot, kundi pabayaan na lang doon sa isang lugar na yon at hayaan na silang mamatay. Kaya nakakalungkot. Sabi nga, sa kabila ng redemption ni Naaman, sa kabila ng pagtatagumpay na ibinigay sa kanya ng Panginoon, meron siyang isang kapulaan. At yan ay ang pagkakaroon ng ketong. Yan, sabi nga, the diseased skin of a leper was a stigma that shadowed the people all through life. Yan. Kapag po kasi nagkaroon ng ketong, ang sakit po kasi ng ketong ay nawawalan po ng pakiramdam yung balat. Yan. Kahit nga po tusukin ng karayong o matigat sa apoy, hindi po nila yung nararamdaman. Kaya ang nangyayari po, dahil sa hindi nila nararamdaman, hindi nila naiiwasan yung mga partikular na gano'n dahil hindi nga nila nararamdaman. Halimbawa po, nahiwa sila sa matalas na salamin. Hindi po nila yung nararamdaman kasi. Kaya ang mangyayari po, magkakaroon sila ng sugat at minsan nga po, ang worst scenario, yung mga sugat na yun, minsan nilalagdag yung mga balat. Kasi nga po ay walang pakiramdam. Kaya kung minsan, halimbawa, madami sa apoy, masusugatan sila, pero hindi nila nararamdaman yung sakit na iyon. Kaya ang nangyayari, yung balat nila dahil sa sobrang dami ng sugat o dami ng matatalas na bagay ang nakatama sa kanilang mga balat, ang nangyayari po, sa sobrang sugat, nagdalagdagan na yung mga balat. Yan. Sabi nga, kung titignan natin talagang hindi rin maganda. Kung halimbawa, makita mo ang isang tao na palakad-lakad pero ang dami ng sugat, di ba? Hindi rin maganda. At ganun po yung may ketong. Kaya ang nangyayari po, ang solusyon po ng gobyerno nila noon o pamahalaan o ng namumuno ay ihiwalay sila para sa ganun hindi na makahawa. At nakakalungkot po yun na kaparaanan, yung isolation. Kasi kapag ang isang tao ay na-isolate, yung isang aspeto ng kanyang buhay bilang isang tao ay hindi po na-fulfill katulad yung kanyang psychosocial aspect, yung kanyang pakikisalamuhan. Diba? Wala namang po tao ang nabubuhay sa sarili lamang. Lahat tayo ay, kumbaga, kinakailangan natin ng kapwa natin para tayo ay mabuhay. Ngayon, kung ikaw ay outcast, kung ikaw ay tinapon sa lugar na iyon, nandun na nakakalungkot kasi hindi ka naman pwedeng puntahan ang iyong pamilya. At katulad din ng para yung nararanasan natin ngayong pandemic, katulad din ng virus na ito, na ina-isolate yung mga tao na nakakaranas ng ganitong mga sakit. Yan, pinagdadaanan natin sa ngayon. Yan. Hindi ko na po babanggitin kasi ay di po pwede.
Yan. Sabi nga, yung ating pong Bible heroes ay nahaharap sa isang malaking problema. Siya nga ay successful general, kilala siya sa kanyang mga nasasakupan sa kanilang lugar. Siya ay talagang masasabi natin, napakaganda din ng credential, pero yung kanyang sakit sa balat ay unti-unti kinakain ng kanyang laman. At unti-unti nade-deform yung kanyang katawan. Yan. Siguro kung hindi maglalaon, siya din ay ikakas out na sa society na kanyang kinabibilangan o isolate din siya. Tatatong din siya. Yan. Kaya kahit na ano pang ganda ng kanyang nagawa, kahit pa ang daming pagkapanalo ang kanyang nagawa, darating at darating din ang pagkakataon na siya din ay makakasama din sa mga itatapon. Yung kanyang bansa o yung kanyang lugar na kumbaga pinoprotektahan, ipinaglalaban, darating din ang pagkakataon na siya din mismo ay tatalikuran nito kasi siya ay magiging outcast din dahil sa kanyang sakit. Kaya kung titignan natin, parang napaka-unfair para sa kay Naaman dahil puro pagtatagumpay yung kanyang ibinibigay sa kanilang bansa. Puro pagtatagumpay sa mga kalaban nila. Pero dahil sa sakit niya yung keto, darating ang pagkakataon kahit na yung kanyang ipinaglalaban ay tatalikuran din siya at itatapon din dahil sa kanyang sakit. Yun po ang isa sa hindi magandang maaaring mangyari kung hindi siya makakatagpo ng lunas. Yan, sabi nga, siya ay successful pero may keto. Yan. Kaya kung titignan natin, si Naaman ay nasa isang desperate situation, a desperate state, na kung saan kailangan niya talagang magkaroon ng kagalingan. Siguro nga, nahihiya lang yung kanyang yung commander-in-chief niya, yung hari, na ipatapon siya dahil lagi siya na nag-lead doon sa victory na meron sila sa tuwing makikipaglaban. Pero kung hindi tinitignan siguro yun, upang naloob na lang din ng hari, siguro matagal na siya itinapon dahil sa sakit ng keto. Kaya kung atin titignan, siya ay nasa isang desperate state na kinakailangan niya ng kagalingan. Kinakailangan niya ng lunas, at yung lunas na yon, nung panahon na yon, ay wala pa. Hindi pa natin discover yung mga gamot na panglunas doon sa keto. Yan. Tunghayin po natin ang mga sumunod na tagpo sa 2 King 5:2-3. Sabi dito, at ang mga taga-Syria ay nagsilabas ng mga pulupulutong at nagdala ng bihag na mula sa lupain ng Israel na isang dalagita at siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. At sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, mananawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria, kung magkagayoy paggagalingin niya siya sa kaniyang keto. Yan. Diba kanina sabi ko nasa desperate state, talagang desperado na, kailangan gumaling ni Naaman. Siguro nung marinig niya ito, nung sinabi ng kanyang asawa, yung sinabi ng dalagita ng batang babae, siguro ay parang bumbilya na umilaw, no? Parang ganun na nangyari. O parang yung life support, na parang bang yung level ng aparato ay pababa na, pero dahil narinig yung yung sabi, yung kwento ng asawa, buhat dun sa batang dalagita, parang nabuhayan ng loob, si Naaman. Imagine natin na tayo ay naandun sa sitwasyon na yun, na puno-puno tayo ng problema, puno-puno tayo ng mga bagay na iniisip, na talagang wala ng solusyon, napaka-imposible na talaga na magkaroon ng solusyon, pero merong ginawa ang Diyos. At ito yung sinasabi dito, sa verse 2 and 3. Sabi nga, dahil si Naaman ay isang sundalo, sila ay naglabas ng mga pulupulutong na mga tao. Nagdala sila ng mga bihag na mula sa lupain ng Israel na isang dalagita. Yan. Naglabas pula sila, sila yung marami na lumabas dahil sila ay nakipaglaban sa Israel.
Yan. Siguro magkakaroon tayo ng katanungan dito, bakit kaya yung ganun ang ugali ng batang babae na yun, ano? Kasi, ang gera po, ang war, kahit saan mang tignan natin anggulo ay hindi maganda. At sabi nga, yung batang babae na yan ay kasama sa isang bihag. Kaya siguro bago sila pumunta doon, pinalakad sila ng malayo kasi malayo din naman yun eh. Wala pang ganong transportasyon. Maraming mga bagay na ginawa din, pinahirapan din ito. Kasama din siguro ang batang babae ito, dalagitang babae ito na Israelita na pinahirapan din. At sabi nga pagkatapos na sila kunin, sila nada ng bihag, siya ay naging alila o alipin ni Naaman. Pero napakaganda ng karakter ng babae na ito, ng dalagita na ito. Kasi sabi nga, siya pa yung nag-suggest dun sa babae ni Naaman, sa asawa ni Naaman, na sabi dito, mananawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria. Kung magkagayoy pagagalingin niya siya sa kanyang ketong. Diba? Kung titignan natin, napakaganda ng ugali ng batang ito. Kasi sa kabila na kaya siya ay pagiging bihag, siya ay alipin. Natin na makikita natin na meron pa rin malasakit ang batang ito para sa kanyang amo, sa kanyang pinakapanginoon, si Naaman. Yan. Sabi dito, makikita natin yung magiging magandang puso ng batang babae sa kanyang master. Sa pagkakataon ito, gusto ko na tumigil muna tayo sandali. At gusto ko na sabihin sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat natin matutunan sa kagandahan loob ng batang babae ito. Yan, sabi nga, ang kanyang paglilingkod na ginagawa sa kanyang Panginoon kay Naaman at sa asawa niya, ay makikita natin yung kagandahan ng loob na ito na nagpapasakop. At yung kanyang pagpapasakop ay hindi batay sa ugali ng tao. Kasi maaaring minaltrato sila kasi sila ay bihag. Pero makikita natin dito na hindi nakabatay dun sa kagandahan ng ugali kung mabuti o masama, kundi sa inilagay ng Panginoon sa kanya, ito'y nakabatay sa katotohanan na ang Diyos ang pumipili at nag-aalis ng mga pinuno. Ito siguro ang saloobin ng batang babaeng ito. Kaya siya ay sumusunod. At meron pa nga magandang suwestyon na para makakita o matanggap ni Naaman ng lunas, kumonsulta o sumangguni sa lalaki ng Diyos na taga Samaria. Yan, sabi nga, na ando na, kung titignan natin, napakaganda ng ugali niya na hindi batay dun sa pagiging mabuti o masama ng kanyang pinuno, siya sumusunod. Sa panahon nga natin ngayon, nandun na mahirap yung ating pinagdadaanan at kung minsan, sabihin natin mas mahusay na iisip natin solusyon sa problema ng bansa natin. Pero ang kailangan natin sa ngayon ay ang pagpapasakop, hindi ang pagtuligsa sa mga namumuno. Ito'y paalala sa atin. Ito'y pagkatawag sa atin na bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, kinakailangan na tayo sumunod bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Yan. Dahil ang pagsusulit naman ng mga namumuno natin ay meron namang Diyos na nakakakita. Tayo po ay dumako na muli sa ating kwento. Sabi dito, maaaring ang kwento ni Elisha ay nag-impact o nagkaroon ng impluwensya doon sa batang ito, sa batang babae. Maaaring na-impluwensya siya ni Elisha. Kaya gayon na lamang ang kanyang suggestion sa kanyang pinuno o sa kanyang Panginoon kay Naaman. Yan. Sa pamamagitan noon, nagkaroon ng pag-asa. Napakalaking pag-asa si Naaman. Nagkaroon ng napakalaking pag-asa. Dahil, sabi nga, merong magiging lunas para sa kanyang sakit na ito. Yan.
Iba't iba yung mga pinagdadaanan natin, may mga problema tayo, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, marami tayong mga iniisip. Yan, marami tayong mga, kumbaga, kung sa isipin ay hindi matatapos dahil sa sobrang daming naidulot ng problema ng pandemic na ito. Pero sa yuntong ito, maganda na muli natin alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga sa 2 Samuel 12:24b, remember the great things the Lord has done for you. Yan, maaaring punong-puno ka ng mga isipin, punong-puno ka ng mga problema, gulo-gulo ang iyong isipan, hindi mo maintindihan ang buhay. Pero balikan natin yung kung paano tayo natagpuan ng Panginoon, kung paano tayo natagpuan ng Diyos. Maaaring ang iba sa atin ay nasa maling relasyon, lulong sa bisyo, namumuhay sa galit, punong-puno ng kasakiman, maaaring nagnanais din ng kagalingan katulad ni Naaman nang matagpuan ng Diyos. Kaya alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga, the grandest display of God's goodness is the cross. At sabi din po sa Lamentation 3, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan. Baka yung iba ay napapakanta pa habang nire-recite ito kasi talaga pong kanta yun. Yan, magandang paalala sa atin. Katulad sa buhay ni Naaman, wala na siyang pag-asa. Pero nung narinig niya yung kwento ng dalaga, ng dalagita, na kanilang, kumbaga dalang bihag mula sa Israel, nagkaroon siya ng pag-asa. At ganoon din, ang dalangin ko na ang pakikinig natin ng salita sa umagang ito yung magkaroon din sa atin o magdala din sa atin ng napakalaking pag-asa. At yung pag-asa na yun ay mula sa Panginoon. Balikan natin ang katotohanan na sa panahon na yun ay wala pang lunas na na-discover para sa sakit na ito. Kaya ang kailangan niya sa napaka-imposibleng bagay ay ang himala. Ang himala na maaaring matanggap niya sa pamamagitan ng isang lalaki ng Diyos. Yan. Sabi nga, hindi sa bansa niya, kundi sa kalabang bansa niya, ang Israel. Ang Israel na lagi niya nilulusob at tinatalo sa mga labanan. Doon po magmumula. Kumbaga, kung titignan natin, parang napaka-ironic, di ba po? Na yung kanyang kagalingan ay matatagpuan niya doon sa lugar na kung saan lagi niya nilulusob, lagi niya ginegyera, lagi niya tinatalo sa labanan. Nandun yung pagiging kagalingan niya, sabi ng batang babae. Sabi nga, eto na yung lunas na iniintay niya dahil merong lalaki ng Diyos na maaaring magbigay sa kanya ng himala. Yan, eto po ang mga sumunod na tagpo. Sabi po sa 2 Kings 5:4-5, at pumasok ang isa at sinaysay at isinalaysay sa kanyang Panginoon na sinasabi, ganito at ganito ang sabi ng dalagita na nagmula sa lupay ng Israel. At sinabi ng hari sa Syria, yumahon ka, at ako'y magpapadala ng sulat sa hari sa Israel. At siya yumaon, at nagdala siya ng 10 talentong pilak at 6,000 putol na ginto, at 10 pangpalit na bihisan. Sabi nga, tignan natin yung character ni Naaman, di ba? Nandun niya yung desperation niya sa kagalingan, pero hindi pa rin siya nag-bypass ng kanyang ng kanyang mga leader, ng kanyang leader. Di ba? Ano ang ginawa niya pagkatapos ng malaman niya? Ang ginawa niya, sinabi niya sa hari, humingi siya ng permiso. At yung hari, napakaganda din ng pakikitungo. Dahil yung request niya ay ginrant naman, binigyan siya ng ginrant ng permiso, binigyan siya ng permiso na makapunta sa Israel para mahanap yung lunas. Yan, dinadala ni Naaman ang maraming ginto, ang 6,000 putol na ginto, 10 talentong pilang, 10 pangpalit na bisa. Napakaraming kayamanan ang kanyang dala-dala para lamang sa pag-asa, para sa kaunting pag-asa o maliit na pag-asa na sinabi noong batang babae. Sabi po sa sumunod na mga scene, sa mga sumunod na yung 2 Kings 5:6-7,
At kanya dinala ang sulat sa hari sa Israel na sinasabi, at pagka dumating sa iyo ang sulat na ito, ay talastasin mo na aking sinugo sinaaman na aking likod sa iyo, upang iyong pagalingin siya sa kanyang heto. At nangyari na mabasa ng hari sa Israel ang sulat, na kanyang hinapakan ng kanyang suot at nagsabi, ako ba yung Diyos upang pumatay at bumuhay? Na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ito sa kanyang heto? Ngunit talastasin mo, sinasabi ko sa inyo, at tignan mo kung paano siya yung mahanap ng dahilan laban sa akin. Yan, kanina puno-puno ng pag-asa. Sa kanilang paglalakbay, ang daming dinalamang kayamanan. Pero nung binigay yung sulat sa hari ng Israel, anong nangyari? Yan, itong hari ng Israel ay walang kaalam-alam na mayroong lalaki ng Diyos na pwedeng magbigay ng malaking himala o ng isang imposibleng bagay na mag-grant ng bagay na gustong mangyari ni Naaman na siya mapagaling sa kanyang keto. Pero ano po ang naging pagtanggap? Sabi dito, hinapak, sinira yung kanyang suot at nagsabi, ako ba yung Diyos upang pumatay at bumuhay? Para sinasabi, para praising, para sinasabi, napaka-imposible naman ang pagagawa mo sa akin. Hindi ko naman kaya na magpagaling sa iyong karamdaman. Kaya, di ba, yung pagkukumpara, pumatay at bumuhay, at sabi dito, ako ba yung Diyos? Yun ay mga kataga na nagsasabi na napaka-imposible yung gustong mangyari ni Naaman. At yung tugon ng hari na iyon, ay kung titignan natin ay nakakawalan din ng pananampalataya o nakakawalan din ng pag-asa. Yan. Sabi nga, napaka-imposible ng hinihiling ni Naaman. At pinagbintangan pa siya na humahanap ng dahilan lamang laban sa hari. Yan. Yun ang gusto daw na mangyari, sabi ng hari, na humahanap lamang ng dahilan para muli ay lusubin ang hari. Yan. Pero, sabi po sa 2 King, chapter 5, verse 8, at nagkagayon na mabalitaan ni Eliseo, na lalaki ng Diyos na hinapak ng hari sa Israel ang kanyang suot, na siya nagsugo sa hari na nagsabi, bakit mo hinapak ang iyong mga kasuotan? Paparituhin mo siya sa akin at kanyang malalaman na may isang propeta sa Israel. Yan. Sabi nga, na ando na hindi maganda yung ginawa ng hari at nabalitaan yon, nakarating sa kaalaman ni Eliseo, ni Elisha, ang mga bagay na yon. At si Elisha din ay mayroong malaking pagnanais din na tulungan si Naaman. Una, tulungan ang hari. Kaya sinabi niya, binabatid niya sa hari na mayroong isang lalaki ng Diyos at siya yun upang magpagaling sa sakit ni Naaman. At sabi po sa 2 Kings 5:9-10, sa gayon naparoon si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. At si Eliseo ay nagsugo sa kaniya na nagsasabi, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Naaman shows up in grand style to meet the famous healing prophet. He has money, treasures, and entourage of men and chariots. It's like the president coming to town with his parades and he stops in front of the little hut and everyone gets out. Yan. Parang presidente na dumating doon sa harapan ni Elisha, sa bahay ni Elisha. But this famous prophet does not even show his face. Ito ang isa sa nakakalungkot. Masaya na si Naaman dahil naando na gusto siyang i-entertain. Nagpadala ulit ng sulat si Elisha sa hari na talagang pare-pabatid na gusto niya na pagaling si Naaman. Pero si Naaman, excited na pumunta doon sa bahay ni Elisha, dala-dala ang kanyang mga tauhan, ang kayamanan na buhat sa kanyang bayan. Pero ano po nakakalungkot na pangyayari? Hindi siya hinarap ng propeta. Sabi nga, instead of coming out to meet the famous general, he instead sent
go wash in the mud Jordan River 7 times and he will be healed. Imagine natin yung scene. Imagine natin yung tunay ito ng kwento na hindi kagandahan yung bahay ni Elisha, ni Eliseo. Pero yung humarap sa kanya, ang famous warrior na galing pa sa Syria. Galing ang maraming bataan, dala-dala ang mga kayamanan. Ano mangyayari? Ano kaya sa tingin natin ang mararamdaman ni Naaman? Siguro ang tingin niya parang insulto naman. Parang insulto sa kanya na hindi siya nilabas o hindi siya pinakitunguhan ng hindi siya nilabas, hindi siya hinarap ni Elisha. Yan. Sabi nga, nag-iintay pa naman siya, nananabik siya na mamit yung propeta, pero hindi siya nilabas. Diba? Nandun na siguro, kung tayo yun, siguro nag-walk out na. Siguro umalis na tayo, hindi na natin pakikinggan. Kasi ang humarap lamang ay yung tauhan ni Eliseo at hindi yung hindi siya mismo ang humarap kay Naaman. Yan. Ano kaya sa palagay natin magiging tugon ni Naaman sa sitwasyon? Tignan po natin kung ano ang nangyari. Sabi po sa 2 Kings 5:11-12, ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, narito ang aking inaakarang walang pagsaling lalabas hindi ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at pagagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang ketong. Hindi ba ang Aban at ang Farfar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa sa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makakapaligo sa mga iyon at maging malinis? Sa ngayon tumingin siya at umalis sa pag-iinit. Yan, kita na po natin ang naging reaksyon. Dahil hindi siya nilabas, yung inaasahan niya ng kaparaanan ng pagpapagaling sa kanya na merong mga, kumbaga, gagawin. Katulad ng pagpapagalaw ng kanyang kamay, maaaring gusto niya siya ipanalangin o ililay hands, papatungan ng kamay. Yung mga bagay na inaasahan niya ng kaparaanan para siya ay pagalingin, ay hindi po yun ang nangyari. At kumbaga yung inaasahan niya ay kabaligtaran. Kaya sabi nga niya, merong mga bulong-bulong. Sabi dito, hindi ba ang Abana at ang Farfar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa ilog at tubig sa Israel? Kasi yung Jordan River po ay marami pong putik compared dun sa mga ilog nila. Siguro talaga napakaganda ng ilog. At nung nakita nila yung ilog ng Jordan ay wala talagang panama. Kaya talagang pumihit, gusto nang umalis. At sabi nga, at nandun yung pag-iinit ng ulo, talagang nagalit. Yan. Nandun na, sa paghahanap niya ng solusyon sa kanyang problema, mayroon namang panibagong problema. At yun yung problema na kinakaharap niya dahil yung kanyang expectation ay hindi yun ang nangyari. Hindi yung mga bagay na gusto niya, ini-imagine niya habang siya ay naglalakad mula sa Syria papuntang Israel sa Samaria. Hindi yun yung kanyang inaasahan. Imagine natin siya ay kilalang tao, may sulat na mula sa hari sa Aram na ikinatakot pa nga ng hari sa Israel na makakarahap niya si Naaman. Subalit na pagtungo sa bahay ni Elisha, hindi man lang pinapasok sa bahay kahit si Naaman, hindi siya hinarap. Hindi man lang siya binati ni Elisha, wala man lang courtesy call na nangyari kahit nakaharap niya ay dignitary. Kundi ang nangyari, yun na nga po, hindi siya hinarap. At ang sinabi pang kagamutan ng alipin ni Elisha ay lalo hindi nagustuhan ni Naaman. Dahil sa ganoon, nag-init ang kanyang ulo. Tingnan po natin ang mga sumunod na yugto na kwento. Sabi po sa 2 Kings 5:13, at ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung pinagagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis. Napakaganda rin ng mga tao na nakapaligid sa kay Naaman. Napakaganda ng mga karakter.
Hindi naman tayo hinarap. Yung inaasahan natin ay hindi naman nangyari. Maaaring lait-laitin pa nga nila lahat, no? Pero napakaganda ng karakter ng mga tauhan ni Naaman. Kasi simula sa leader, maganda yung leader, maganda yung karakter, nandun din yung influence niya sa kanyang mga nasasakupan o sa kanyang mga tauhan. Yan, sabi nga, sa kabila doon, kahit na mga insulto pa ang ating nakita, kung titignan natin parang insulto yung sinabi sa atin. Yan, maaaring sinasabi ni Naaman sa kanyang kalooban, kailangan ko ng respeto, dapat inirespeto ako, kailangan ka ng honor, dahil di man lang tayo hinarap, yan. Nandun na merong mga tauhan na nagsabi ng magandang suggestion. Bakit hindi mo gawin yung sinabi ng lalaki ng Diyos? Sabi dito, at nagsabi, Ama ko, kung pinagagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? Yan. Si Naaman ay nagnanais na siya ay mapagaling. Pero yung inaasahan niyang kaparaanan ay hindi naging kaparaanan ng Diyos para siya ay mapagaling. Kundi yung inaasahan niya ay kabaligtaran. Maaaring sa buhay natin, meron tayong mga idinadalahan sa Panginoon. Meron tayong ninanais na tugunin ng Lord yung ating mga panalangin, lalo na sa pagkakataong ito. Marami tayong mga nararanasan. Maaaring nananalangin ka ng 10 years, 5 years, marami ng buwan na ipinapanalangin mo yung katugunan na inanais mo sa Panginoon. Pero nangyayari, kabaligtaran, iba yung muka na humaharap sa atin. Minsan, yung iniisip natin kabutihan para sa atin, beyond doon yung mga kayang gawin ng Panginoon. Maaaring ang face na iniharap sa atin ay problema, pero hindi yung magiging dahilan para hindi natin sundin kung ano yung sinabi ng Diyos. Maaaring may mga pagkakataon na sumasawa na tayo, gusto na natin umalis, katulad ni Naaman. Gusto na rin mag-init yung ating mga ulo dahil ang tagal na natin pinapanalangin. Minsan gumagawa na natin tayo ng kaparaanan natin bilang tao para matugunan yung panalangin natin. Pero, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Talagang ang Diyos na sinasamba natin ay napakataas ng karunungan. Iba ang karunungan niya sa karunungan ng tao. Sinaysay dito sa kwento kung paano nanais ni Naaman siya ay tugunin sa kanyang sakit, kung paano siya pagagalingin. Pero iba yung naging kaparaanan. Iba, kabaligtaran. Pero ang sabi nga ng kanyang mga tauhan, gawin kung ano yung sinasabi ng lalaki ng Diyos. Kung tayo ay nahihirapan na maglingkod sa panahon ngayon dahil sa pandemic, gusto na natin umayaw, gusto na natin tumigil, anong gagawin natin? Tayo ay titigil na? Ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ay magpatuloy. Gawin natin. Sumunod tayo kahit hindi pa natin nakikita, kahit banaan pa ang nakikita natin sa mga paglilingkod na ginagawa natin sa ngayon. Katulad na ngayon, yung pag-preach na walang kasama dito, kundi yung kasama ko lang na nag-video sa akin, mahirap po na humarap sa camera. Pero kinakailangan natin daling gawin to para sa Panginoon, para sa paglilingkod sa Panginoon. Yung paglilingkod natin sa Panginoon ngayon, kahit hindi nakikita, susunod at susunod tayo. Dahil alam natin na ang Diyos, ang kaparaanan niya ay kakaiba sa kaparaanan natin. Maaring tinuturuan tayo ng mga bagong karakter sa panahon ngayon. Maaring may gusto ituro sa atin ng Panginoon at magpasalamat tayo. Dahil hindi lagi ang pagtugon sa atin ng Panginoon sa ating mga dalangin ay yes. May mga pagkakataon na no. Mag-intay.
At kung minsan yan ang napakahirap na bagay ang maghintay, pero tayo ay susunod. Katulad ng ginawa ni Naaman, siya ay sumunod. Kung kaya naranasan niya ang kagalingan, siguro habang siya ay lumulubog, unang lubog, siguro nagka-countdown yung kanyang mga tauhan. Binibilangan niya, 1, 2, 3, 4, 5. Siguro ng mga 5 na, kinakabahan na kung ano na ba mangyayari. Diba? Pagdating ng 6, lumutang ulit. Yan. Pagdating ng 7, nakita nila. Sabi nga doon sa description, parang naging balat ng sanggol, yung balat ni Naaman. Siguro yung kanyang mga tauhan, siguro nagpapalakpakan, nagtatalunan. Maraming sari-sari emosyon. Siguro yung iba'y nag-aanuhan, nag-iiyakan. At mismo siguro si Naaman ay naiiyak din. O naiiyak din na siya itugunin ng Panginoon. Siguro, kung hindi siya sumunod, hindi niya mararanasan ang kagalingan na nais ng Lord na mangyari sa kanya. Naandyan na yung kagustuhan ng Lord. Pero kung siya ay tumigil, masasayang yung effort. Diba? Simula nung kanyang marinig yung balita, siya ay nagtakbay, nakiharap sa hari ng Israel, para kay Elisha. Siguro kung hanggang doon lang dahil na-disappoint siya, tumalikod na siya, umuwi na siya, hindi niya mararanasan ang kagalakan na naranasan niya nung siya ay tugunin ng Diyos. Sa dalangin niya, siya ay pagalingin sa kanyang keto. Kaya ang hamon mo sa atin, huwag tayong titigil sa pinagagawa ng Diyos. Huwag tayong tatalikod. Mahirap man ang paglilingkod sa ngayon, magpatuloy tayo. Maaaring darating din ang pagkakataon, yung naranasan ni Naaman na kagalakan, biyan doon, yung kayang ibigay ng Panginoon. Sabi nga sa salita ng Lord, sa Romans, sabi nga, hindi natin kayang i-compare yung pagtugon ng Diyos. Kaya tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod. Ano pa man ang pinagdadaanan natin sa ngayon. Yun po ang nangyari. At ito po yung sumunod na yung ito. Sa 2 Kings 5:15-19, sabi dito, at siya ay bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang pupulutong niya at naparoon at tumayo sa harap niya. At siya ay nagsabi, narito ngayon ang aking talastas na walang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel. Mismo siya pa yung nagsabi na walang ibang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel. Isinasamo mo ngayon na sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Napakaganda, di ba? Sa pamamagitan ng himala na yon ng Diyos, nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Kasi siya mismo ang nagsabi, sabi dito, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel. Napatunayan niya na mayroon talagang tunay na Diyos. At hindi yung Diyos na kanyang kinalakihan o nakilala sa kanyang bansa na kinalakihan. Napakaganda na yung milagrong iyon, yung ginawa na iyon ng himala ng Diyos, ay dumako sa tunay na pananampalataya ni Naaman. At parang hindi lang si Naaman ang nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Mahali yung kanyang pulutong nakasama doon ay naranasan din na talagang sumampalataya sa tunay na Diyos. Kasi nakita niya napaka-imposible. Kailangan ng himala. Binigyan siya ng himala ng Diyos. Naranasan niya ang himala ng Diyos. Kaya, yung kanyang kaligayahan ay walang pagsiglan. At makikita din natin na talagang nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Dahil walang ibang Diyos. Siya pa ang nag-declare na walang ibang Diyos sa lupa, kundi sa Israel. At sa kanyang kagalakan, sabi dito, isinasama ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Siya na mismo yung nakikiusap, siguro sasamahan pa nga ng luhod, baka nga lumuluhod pa lumuhod pa si Naaman. Baka ganun ang nangyari. Lumuhod pa para lamang tanggapin ni Eliseo, ni Elisha, ang kaloob na dala-dala niya. Dahil sobrang saya niya, sobrang galang yung kanyang puso. Verse 16, ngunit kanya
Si Elisha ay nandun din yung pag-honor niya na talagang ang himala ay mula sa Diyos. Kaya ang lahat ng papuri at pagsamba ay para sa Diyos lamang. Yan. Sabi nga, wala siyang tatanggapin at ipinilit niya sa kanyang kunin. Ngunit siya'y tumanggi. Talagang pinagpipilitan pa talaga ni Naaman na ibigay ang kayamanan pero hindi niya tinanggap. At sinabi ni Naaman, kung hindi, isinasama mo pa sa iyo na bigyan ko ang iyong likod ng lupang mapapasan ng 2 mula o mola, sapagkat ang iyong likod buhat ngayon na hindi maghahandog ng handog na susunugin o hain man sa ibang mga Diyos, kundi sa Panginoon. Yan. Yung pananampalataya, sabi nga, nagkaroon talaga ng katunayan at ito ay nakita sa kanyang gawa. Ang pananampalataya ay laging nakikita sa pamamagitan ng gawa. At ito po ang makikita natin sa buhay ni Naaman. Sabi nga, bigyan pa siya ng lupang mapapasan ng 2 kabayo, sapagkat ang iyong lingkod buhat ngayon na hindi maghahandog ng handog na susunugin o hain man sa iyong Diyos, sa ibang mga Diyos, kundi sa Panginoon. Nagkaroon pa siya ng panata. Talagang wala siyang ibang sasambahin kundi ang Diyos, ang tunay na Diyos na nagpagaling sa kanya. Sa bagay na ito ay patawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod pag ang aking Panginoon ay pumasok sa bahay ni Rimon upang sumambad yun. Roon, si Rimon po ay Diyos-Diyosan din sa kanyang bansa, sa Syria. At siya'y magapay sa aking kamay at ako'y yumukod sa bahay ni Rimon. Pagyukod ko sa bahay ni Rimon, napatawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanya, ikaw ay umamang payapa. Sa gayon, nilisan siya na may agwat na kaunti. Yan, sabi nga, naandun na, napakaganda na nangyari sa buhay ni Naaman. Hindi lang pananampalataya, kundi merong gawa at pinatunayan yon. Maging yung kanyang mga pangako na wala siyang ibang Diyos sa paglilingkuran, kundi ang Diyos lamang ni Elisha. Yan, ang tunay na Diyos. Sabi nga, nandun na mayroong pagnanais na siya ay malaking pagnanais na talagang yung utang na loob ni Naaman kay Elisha dahil sa himala ay gusto niya suklian ng mga kayamanan pero ito tumanggi. Ngayon, tayo ay dumako dun sa pangalawang karakter. Ito po yung pangalawang karakter na ating pag-aaralan, si Gehazi. Si Gezi. Yan. Sabi nga, dito sa remaining verse, sa 2 King 5:27, makikita natin ang isa pang karakter. Yan. At dito po ay si Gehazi. Doon po sa huling yugto, doon sa tagpo, sa buhay ni Naaman, na merong pagpipilit na pakikusap na ibigay yung mga kayamanan, ay meron pong siguro, meron nga po nakikinig na tauhan o na maaaring nandun si Gehazi na witness niya yung pagpipilit na iyon ni Naaman na ibigay yung kayamanan. Maaaring siya ay nakikinig ng lihim o nasaksihan niya ng lihim yung pagtanging ginawa ni Elisha na kanyang Panginoon kay Naaman. At tunghayan po natin ang verse 20. Ngunit si Gezi, na lingkod ni Eliseo, na lalaki ng Diyos ay nagsabi, narito, pinalagpas ng aking Panginoon ang Naamang ito na taga-Syria, sa di pagtanggap sa kanyang mga kamay na kanyang dala. Buhay ang Panginoon, tatakbuhin ko siya at kukuha ko ng anuman sa kaniyan. Yan. Sabi nga, pagkakataon na to, pinalampas pa. Meron ng napakalaking oportunidad. Meron ng financial gain, meron ng kayamanan. Diba, kung titignan natin, sabi nga, nasa kubo. Yan, ang tinitirahan ni Eliseo. Siya ay nakatira dun sa isang, sabihin natin, tirahan ng hindi nakakaalwan sa buhay. Pero ang kayamanan na dala ni Naaman ay sobra-sobra at napakarami. At ito po ang naging kaisipan ni Gehazi. Sabi dito, may napakalaking panghihinayan sa pakinabang na maaaring makuha kay Naaman. Yan, tumanggi ang kanyang
Eliseo sa mga kayamanan ni Naaman, pero mismo siya ay napuno ng pagnanais o pagnanasa, malaking pagnanasa na talagang kunin ang mga kayamanan ito. Sabi nga po ng sabi po ni Bishop Paul, sabi nga ito po ay si Ananias at Sapphira ng New Testament at si Achan. Yan, ang ugali ni Gehazi ay parang si Ananias at Sapphira sa New Testament at si Achan na merong matinding pagnanasa ng pag-iimbot sa mga kayamanan. Tunghayan po natin ang 2 Kings 5:21. Sa gayoy, sinundan ni Gehazi si Naaman at nang makita ni Naaman na isa'y humahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karo na sinalubong niya at sinabi, lahat ba'y mabuti? Dito na nabuo ang masamang balak at kasinungalingan. Yan. Dahil umalis na po yung bataan, yung pulutong ni Naaman, dala-dala ang kayamanan, si Gehazi po ay sinundan si Naaman. At dahil nga po sumusunod siya, napansin ni Naaman na mayroong isang tao na sumusunod. At sabi nga si Naaman, syempre na-intriga siya, bakit may sumusunod? At ito naman po si Gehazi, ay napuno po ng matinding pagnanais, matinding kasakiman, na kung saan secretly ay sinundan niya si Naaman. At gusto niya na mapasa kanya yung kayamanan. Una, nagkaroon na ng pagnanais. Ngayon, nagkaroon ng pag-iisip. Ngayon, nagkaroon ng pagdidesisyon. Meron ng action. Sinundan niya. At hinabol niya ito, si Naaman hanggang sa kanyang maabutan. At sabi po sa 2 Kings 5:22-23, at kanya sinabi, lahat ay mabuti, sinugo ako ng aking Panginoon. Na sinabi, narito, dumating sa akin ngayon mula sa lupaing paborol ng Ephraim, ang dalawang binata sa mga anak ng mga propeta, sinasabi ko sa iyo na bigyan mo sila ng isang talentong pila at dalawang pampalit na bisan. At sinabi ni Naaman, matuwa ka, kunin mo ang dalawang talento. Isang talento lang ang binibigay na po dahil sa generosity ni Naaman, dalawang talento pa ang sinasabi. At pinilit niya sa kanya. At ibinalot ang dalawang talentong pilak sa dalawang supot, 10 ng dalawang pampalit na bihisan, at mga ipinasan sa dalawa sa kanyang mga bataan, at dinala nila sa unahan niya. Yan. Ano po ang ginawa ni Gehazi? Una, meron po siyang pag-iisip lamang ng kasakaman. Pangalawa, meron na po siyang aksyon na ginawa. Yan, ano po yung mga kasinungalingan niya? Una, sabi dito, my master has sent me. Sinugo ako ng aking Panginoon. Pangalawang kasinungalingan. 2 young men of the sons of the prophets have come. Meron 2 tao na propeta mula sa Ephraim ang dumating. Pangatlong kasinungalingan, ang master niya nagsabi. Yan, kumbaga sinasabi niya pa. Sabi po ng aking Panginoon, sabi ng aking master, ganito po ang sinasabi, diba? Siya pa mismo nagsabi ng gano'n. Yan. Siguro natanong natin, hindi ba naisip ni Gehazi na propeta ito ng Diyos, Elisha ay propeta ng Diyos, hindi ba alam niya na hindi malilingit yon, yung mga bagay na yon, yung mga kasinungalingan na ginawa na yon? Tingnan po natin ang nangyari. Yan, sabi po sa 2 Kings 5:24-25, at nang siya'y dumating sa burol, kinuha niya sa kanilang kamay at itinagaw niya sa bahay at pinayaon niya ang mga lalaki at siya nagsiyaon. Ngunit siya'y pumasok at tumayo sa harap ng kanyang Panginoon at sinabi ni Eliseo sa kanya, saan ka nang galing, Gehazi? At kanya sinabi, ang hiling ko dahil pa ng pinaroonan. Ito po ang pang-apat na kasinungalingan. Your servant went nowhere. Wala akong pinuntahan. Napakatindi po ng pagsisinungaling na ginawa. What Gehazi assumed about Elisha, that is, that he would not find out, all sinners assume about Almighty God. Ganon din yung mga bagay na ginagawa ng mga makasalanang tao, na
iniisip nila na hindi nakikita ng Diyos ang mga kasalanan ginagawa. Sabi nga, hindi nila alam. Siguro iniisip nila na hindi madi-discover ng Diyos o hindi madi-discover ni Elisha ang ginawang kasinungalingan ni Gehazi. But God does find out, and lying always leads to disgrace. Ito po ang hindi magandang nauuwian ng mga nagsisinungaling. 2 Kings 5:26-27, at kanyang sinabi, hindi ba sumasa iyo ang aking puso na ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karon na sinasalubong ka? Panahon ba ng pagtanggap ng salapi at pagtanggap ng bihisan? At ng mga ulibuhan at ng mga ubas at mga tupa at ng mga baka at ng mga alipin lalaki at babae? Ang keto nga ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong pingi magpakailanman, at siya ay umalis sa kanyang harapan na may keto na kasimputi ng niebe. Kita natin ang nangyari. Yung naidulot ng kanyang kasinungalingan. Yung kanyang kasakiman ay nagdulot ng hindi magandang bagay. Tignan natin dito, sabi nga, the leprosy therefore of Naaman shall cleave unto him, yun yung sumpa, and unto thy seed forever. And he went out from his presence as leper, as white as snow. Yun ang sabi sa verse. Gehazi leprosy was an outward sign of an inward spiritual condition. The fact that Gehazi's moral nature had been permanently damaged, Gehazi could never regain his integrity. Kung titignan natin, dalangin ng Diyos, siya kasama ng dalangin ng Diyos. Sabi nga, ang puso ni Elisha ay sumasa puso ni Gehazi. Ibig sabihin talagang merong pagmamahal, merong pagmamalasakit. Ipinamumuhay ni Eliseo yung pamumuhay na nararapat makita sa isang tao ng Diyos, sa isang lalaki ng Diyos. Pero hindi po yun nangyari. Para po si Judas, 3 taon na kasama ni Jesus, pero punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng kasakiman. Bilang pong pagtatapos, sabi dito, an ironic ending of two characters. Naaman, the Syrian came away from Elisha, cleansed, while Gehazi, the Jew who lived a servant in Elisha's own house, came away cursed. Si Naaman ay pinagaling, umalis siya na malinis sa sumpa, o umalis siya na malinis sa keto, pero si Gehazi ay umalis po na punong-puno ng sumpa mula sa Panginoon, mula sa Diyos. Naaman, the leper, become the servant. Si Naaman na may keto ay naging tunay na servant ng Diyos. Dahil kita nga doon yung pananampalataya. Nagkaroon siya ng tunay na pananampalataya talaga sa Diyos. Dahil sa naranasan niyang himala mula sa Diyos. Pero si Gehazi, the servant, became the leper, and the one's life has a happy ending, while the other ends in tragic. Napaka-tindihan yung nangyari. Si Naaman, naging maganda yung kinalabasan ng kanyang buhay kasi natin yung paglilingkod sa Diyos, sa tunay na Diyos. Pero si Gehazi, buong buhay niya, sabi nga, maging sa kanyang mga kabag-anak, ang ketong ay isa sa kanila. Yan, bilang conclusion, sabi dito, ang mga tauhan sa Biblia ay nagtuturo ng mga mahalagang aral para sa buhay nito. Pag-aralin natin masusi at kunin pinaka-aral sa buhay ang bawat karanasang kanilang naranasan. Dahil hindi po aksidente na naranasan nila ang mga bagay na yun. Hindi na po natin kailangang ulitin pa para gawin ang mga bagay na naranasan nila. Sabi nga, ang bawat karanasang kanilang naranasan sa buhay upang mapanuto o upang matuwid ang kanilang buhay, ay yun din ang kinakailangan natin gawin para ang ating mga buhay ay maging maayos sa harapan ng Panginoon at huwag sabihin ng katulad ng kasamaang naranasan nila. Katulad doon sa dalawang karakter na lagi natin piliin yung ginawa ni Naaman. At alam natin na nagawa naman yan ni Naaman kundi rin sa pamamagitan ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay ng tunay na pananampalataya kay Naaman para makita
makita niya na ang Diyos ang kumikilos sa kanyang buhay. At magsilbing paalala sa atin at magsilbing babala sa ating mga mananampalataya kung paano tayo namumuhay ang buhay ni Gehazi. Na wag nawang dumako sa atin na tayo kung buhay natin ay sumpain, maranasan natin ang sumpa ng Diyos dahil sa hindi natin pagsunod sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Tayo lahat ay, sa inyo pong kinalalagyan, tayo ay manalangin. Lumapit po tayo sa Panginoon. At nawa, manatili sa atin yung turo ng Biblia na piliin natin ang nangyari kay Naaman. Na pinili niya na maglingkod sa Diyos, sa tunay na Diyos, at hindi katulad na nangyari kay Gehazi, na siya ay sinumpa ng Diyos dahil napuno ng kasakiman ng kanyang puso. Sa pagkakataon ito, lumapit tayo sa Panginoon. Tayo ay manalangin. O Diyos sa pangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Dinadalangin namin ng aral mula sa iyong mga salita sa buhay ni Naaman. Tunay nga, O Diyos, na magsilbing babala ito sa amin. Pag yung nangyari kay Gehazi, Lord God. Upang sa ganon, sa paraan ng aming pamumuhay, O Diyos, lagi namin piliin na maging katulad ni Naaman, na lagi nagpapasalamat sa iyo, lagi ikaw ang pinaglilingkuran ng aming mga gawa, O Diyos, na laging sa iyo ang kapurihan at lahat ng pagsamba, Panginoon. At ang mga gawang paglilingkod na ginagawa namin ay lagi nga pag-driven ang pagmamahal namin sa iyo. Ng pag-ibig mo, Panginoon, ang pumipilit sa amin na gawin ang paglilingkod na ginagawa namin at hindi nga po dahil lamang sa lakas. Lord, tulungan mo kami na ang mga aral na ito, baunin namin, ingatan namin sa aming mga puso upang huwag kami magkasala laban sa iyo. Dahil tunay na ang iyong paningin, O Diyos, ang lahat ng bagay ay nakikita mo. Kung gumagawa man, Panginoon, ng kasalanan, kami, Lord God, talikuran na namin, Panginoon, dahil ang mga kasalanan ito ay hindi pagdudulan na mabuti para sa amin, kundi sumpa para sa aming mga tinawag mo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, pagpalain mo ang bawat sa amin, Lord God, ang mga salita mo maingatan namin, Panginoon. At tulungan mo nga rin po, Panginoon, ang bawat nakikinig, ang bawat nanonood, Panginoon, sa pagkakataon ito, patuloy na mapuno, Panginoon, ng pag-asa mo, mapuno ng dakilang pagkakatiwala mula sa iyo, Panginoon, at lagi maiwan na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. He is sovereign. You are sovereign, Lord God. Alam mo ang lahat ng pinagdadaanan namin. Katagpuin mo kami, Panginoon, according to your riches and glory, Lord God. According to your grace and mercy, Panginoon. Sa pagpagitan ng iyong pag-ibig, Panginoon, katagpuin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pinagdadaanan. Kung kailangan, Lord God, meron man nangangailangan ng kagalingan, pagalingin mo, Panginoon. Nangangailangan, O God, na kapayapaan, ikaw nga po, Panginoon, na magbigay, Panginoon. At lagi kami mapuno, Panginoon, ng pag-ibig mo at ng kagalangan na mula sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat sa inyo namin maingat na nilalapit ang bawat Lord God. Pagpalain mo ang iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa bawat sa atin at pagpalain po tayo ng Panginoon. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be
see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make